Alam mo yung feeling na akala mo okay yung video ng phone mo pero pag naglalakad ka na habang nagre-record biglang ang shaky panoorin. Si Tecno may sagot dyan kasi itong bagong Camon 50 kahit pababa ka pa ng hagdan usable pa rin yung video. Ito, real test to. Walang gimbal, diretso recording lang habang pababa ng hagdan. Makikita mo hindi siya perfect, pero hindi rin siya yung tipong mahihilo ka panoorin. Stable enough para magamit mo talaga sa content mo. Ngayon, ang tanong, magkano ba to? 13,999 pesos. So dito pa lang, dapat iniisip mo na bakit ganito ka-stable yung video sa ganitong presyo. Dito talaga umiikot yung value sa camera. Meron itong 50 megapixel main na Sony sensor. May OIS din, kaya dito nang gagaling yung stability sa video. May kasama ding 8 megapixel ultra-wide. Useful to kung gusto mo ng mas wide na kuha lalo na sa group shots o landscape. Sa harap naman, may 32 megapixel selfie camera. Okay to para sa video calls o front-facing content. Pagdating sa video, kaya niya mag-record up to 2K resolution, kaya mas detailed kumpara sa usual na 1080p lang sa ganitong presyo. Ngayon sa actual photo, sa daylight maganda ang kuha, malinaw, okay yung kulay at usable talaga kahit hindi ka na mag-edit. Sa low light, hindi siya perfect. May konting noise at hindi ganun ka-sharp. Pero dito pumapasok yung AI processing. Kasi kahit hindi perfect yung shot, tinutulungan ng AI na i-improve yung details at brightness para maging usable yung final photo. Balik tayo sa video kasi ito talaga yung pinaka-highlight. Dahil sa OIS, kahit gumagalaw ka, hindi ganun ka-shaky yung footage. Kaya kung naglalakad ka, nagva-vlog o gumagawa ng content on the go, hindi siya yung typical na budget phone na sobrang alog. Sa madaling salita, hindi lang siya pang casual use. Pwede mo talagang gamitin pang content lalo na kung on a budget ka. Isa pa sa pinakamalakas dito ay yung AI features. May mga tools ka dito para mag-edit ng photos, magpalit ng background at mag-adjust ng images without using third-party apps. At real talk, sa price range na to, bihira kang makakakita ng ganito kadaming AI features sa isang phone. So kung beginner ka sa content creation, malaking tulong to kasi mas pinapadali niya yung process. Pagdating naman sa performance, okay din yung balance niya. Gamit nito yung MediaTek Helio G200 Ultimate. Tapos may Antutu score na around 598,000. Kaya smooth siya sa daily apps, social media at multitasking. Dagdag pa dyan yung 8GB RAM at 256GB storage. Sa gaming, sinubukan natin sa Delta Force. Playable siya at smooth sa tamang settings. Sa mas heavy game tulad ng Car X Street, kaya niya pero kailangan naka-low graphics para stable yung gameplay. Hindi siya gaming phone pero kung casual gamer ka, kaya niya makipagsabayan. Isa pang malakas dito ay yung battery. May 6,500 mAh. Malaking capacity to para sa ganitong presyo. Meron ding 45 watts fast charging. Quick mention lang sa display, may 6.78-inch AMOLED with 144Hz refresh rate at 4,500 nits peak brightness. So smooth naman yung scrolling at maganda yung viewing experience, lalo na kung mahilig kang manood o nag-e-edit. Ito, dagdag info din, naka-Android 16 na siya with iOS 16, kaya updated yung system at ready na sa mga bagong features. Tapos meron din itong IP69K rating, extra protection para sa phone mo. So kung ang tanong mo, sulit ba siya? Kung hanap mo ay best video camera under 15K, isa to sa pinaka-strong na option ngayon. Hindi siya perfect sa lahat, pero yung combination ng stable video, AI features at malaking battery, bihira mo makikita yan sa ganitong presyo. Kung nalilito ka pa rin kung bagay ba sa'yo to, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mong masayang yung pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.